Magandang araw, bagong Pilipinas. At welcome muli sa isa namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP, kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit, at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa leadership ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina Guzman. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong ipinagdiriwang ang ika-128 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, bilang sentro ng pambansang pagdiriwang, malaking bahagi ng responsibilidad ang nakaatang sa Manila Police District upang matiyak ang kaligtasan, seguridad, at kaayusan ng lahat ng dadalo sa mga aktibidad. Kaya naman ngayong araw, ating makakasama ang tagapagsalita ng Manila Police District upang pag-usapan ang kanilang kahandaan para sa pagdiriwang ng Independence Day. Mga kababayan, atin pong makakasama si Police Major Philip Ines, spokesperson ng Manila Police District, ang tinatawag nating The Philippines. Ano, sir? Sir, magandang araw po, sir. Maraming salamat, Ma'am Cherry, sa ating mga nakatugaygay sa ating programa. Isang mapagpala at kalmadong araw po sa inyo. Mula po sa Timbulan ng Daya at Diwang Dakila, ako po si Police Major Philip Ines. Sir, welcome muli sa ating Straight from Team PNP. Kinagagalak po namin na makasama kayo ngayong araw at we are very honored po na makakapagkwentuhan po tayo regarding about the Independence Day ngayong June 12 po ang ating pag-uusapan. So sir, bago po ang lahat, kumusta naman po kayo ngayong araw? Yes, Ma'am Cherry, maraming salamat at binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating lumika na makapagpatuloy pa sa buhay. At ganun din, siyempre, kalakasan at sabi nga, wisdom. Yes po. At patuloy tayong maging asin at lampara para sa ating mga kababayan. Yes po. Napakaganda po ng introduction niyo, sir, na tayo maging aliwanag at pag-asa sa ating Maging mga... asin at lampara. Yes, sir. Diba? Di po Yan naman ba? talagang purpose natin, Yes po. Ma'am Cherry, no? Bilang police o yung PNP natin na Yes tinatawag, po. yung police nyo po, police ng Pilipino. Yes po. Yan ang palaging dapat nating isipin kung paano yung ating presensya ay magiging biyaya para sa ating kapwa. Yes po. Kaya naman po, sa pagiging biyaya po natin sa ating mga kasamahan at sa sambayan ng Pilipino, kumusta naman po ang pulis natin sa MPD? Yes, Ma'am Cherry, no, mataas po ang moral at sabi nga natin yung enerhiya ng mga Yes pulis po. Maynila. Kung saan nga yung pong gaganapin na kasarinlan, 128 taon ng kasarinlan ng ating bayan. Meron tayong mahigit kumulang 6,000 security forces ang gagamitin natin dyan para bantayan yung activity natin. Yes, Maraming kaganapan dyan kung saan nga nitong June 6 and 7 meron tayong government service and program, yung tinatawag nating kagiwa ng Pangulo. Ito'y ginawa dito sa Luneta Park kung saan lahat ng mga serbisyo ng ating pamahalaan ay nilalapit natin sa ating mga kababayan. Yes po. Isang maganda pong programa ng ating Pangulo itong Kadiwa. Parang one-stop shop, nandiyan na po lahat. At nag-start po ito nung June 6 June po. 6 and 7 po ito, Sabado at Linggo, kung saan nakita natin na maraming talaga ating mga kababayan ang pumunta roon. Yes, At marami kasi tayong mga serbisyo na ino-offer doon. Yes, Maramdaman yung serbisyo ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga ganito. Kasi kung mapapansin nyo, yung ating Luneta Park, napakagandang puntahan at ini-encourage ko yung ating mga kababayan. Pasyalan nyo po yung ating, sabi nga nating Luneta at napakaganda po doon na pumunta. Yes, Marami po. po kayong makikitang mga magagandang puntahan doon. Yes po, di lang po yung tanawin, kung hindi marami rin pong activities na pwedeng gawin sa ating Luneta. Nung aking kabataan, yan talaga ang ating pasyalan. Ano po,
mas maganda pa ngayon na pasyalan natin kung saan natin makikita ang kagandahan ng Manila sa Luneta po. Tama ka, Ma'am Cherry. Alam mo, nung bata ako, sa taga-probinsya ako, Yes hindi po. mabubuo ang kabataan mo pag hindi ka pinasyal ng Totoo po. magulang mo sa Luneta. At ganun din yung tatay ko, no? May papakita sa akin na picture yung tatay ko. Yes po. Pinasyal siya ng tatay niya noon at hanggang Opo. dumating sa akin. At ako naman, sabi nga, kahit na iba na yung henerasyon ngayon, Yeah, yung aking totoo mga po. anak ay pinapasyal ko doon. At pinapakita ko, anak, ito yung dati kong pinupuntahan, pinapasyal ako dito ng lolo't lola nyo. At ngayon, papasyal ko rin kayo. At hindi lamang yon, makita nila na yung Luneta, napakalinis, napakaliwalas, Totoo po. maraming mga pwede kayong puntahan. At sabi ko nga, mag-enjoy yung ating mga kababayan doon. Hindi lamang yung mga magulang, pati mga anak. Yes po, Pumunta po totoo kayo po. doon. At napakaganda po ng Luneta Park na matatagpuan po yan sa lungsod ng Maynila. Yes po, bukod po sa magandang tanawin, busog na busog po kayo sa history po ng Philippines, ng Pilipinas, di ba, sir? Kaya Yes, naman tama po po, kayo. etong nakaraang weekend po, nandyan din po ang mga static display po ng ating mga kapulisan at ng army po, na makikita po natin na talagang ipinagdiriwang natin itong Araw ng Kalayaan. Malaki pong kahandaan ang ginagawa po ng ating Police Manila. Sir, bilang tagapagsalita po ng Manila Police District, ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng ika-128th anniversary ng Araw ng Kalayaan po? Unang-una, Ma'am Cherry, na buhayin natin yung kamalayan natin na sa pamamagitan na ito, yung ating pag-alala dito sa mga nagsakripisyo para magkaroon tayo ng kasarinlan. Yes po. At sabi nga natin, buhayin natin yung pagiging makabayan natin sa pamamagitan nito. Ngayon nga, 128 anibersaryo na. Kung saan hindi lamang pag-celebrate, kung hindi ipinapakita natin sa pamamagitan ng mga iba't ibang serbisyo at programa ng ating pamahalaan na ito kaming Pilipino, ito yung mga serbisyo natin. At nakita nga natin, nabanggit mo kanina, yung ating kagamitan ng ating mga kasundaluhan na Yes po. para ma-inspire natin yung mga bagong henerasyon na magkaroon tayo ng mga bagong tagapagtanggol ng ating kalayaan at syempre ng ating bansa. Yes po. Totoo po yan po. Talagang itong Independence Day, isang kamulatan sa ating lahat. Hindi lang sa ating may mga edad na, kung hindi sa ating mga kabataan, kung gaano kayaman ang ating kultura at kung paano tayo nakibaka para sa ating tinatamasang demokrasya at kalayaang ngayong modern days. Kaya naman, sir, alam ko pong napakalaki ng preparasyon na ginawa natin para dito sa isang malaking selebrasyon po. Dahil alam naman po natin, ang Maynila, siya po talaga ang sentro Tama kayo, Ma'am ng Cherry. mga Opo. pagdiriwang. Kaya ano naman po yung mga pinaghandaan po natin bukod po sa traffic management po? Sabihin natin, pag may mga malalakihang mga event yan, katulad ngayon, sabihin nga natin, meron tayong security plan dyan, kung saan yung security coverage natin, kasama na dyan yung traffic management, area security, at marami pang iba. Yes. At nung nakaraang taon, naitawid natin ng maayos, walang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Tama yung paglalatag natin ng seguridad. Yes. At ganun din yung inaasahan natin ngayon. Kung saan nga, alam natin na dadagsain ito ng ating mga kababayan. At marami silang makikita dito. Katulad nung nakaraang taon, may mga parada na naman tayo. Yung ating Civic Military Parade. Nandyan. Meron din tayong concert pagdating ng June 12. Wow. At yun nga, dadalo ang ating Pangulo at yung iba pang matataas na opisyal ng ating gobyerno. At ganun din yung iba pa nating mga inaasahan na mga bisita natin coming from abroad, pupunta rin dyan. Yes. So, handang-handa yung Manila Police District dyan, kung saan nga mahigit kumulang 6,000 security forces ang gagamitin natin dyan. Katulong na rin natin, tutulungan tayo ng ibang mga district, no? Yun naman palagi ang ginagawa. Yes. Ng ating mga ibang district katulad ng Southern, Northern, Eastern, QCPD, EPD. Yes. At may tulong din tayo galing doon sa mga karatig nating mga lalawigan katulad ng Region 3 at Region 4A. Yes, sir. Talagang napakalaking preparasyon ang ginawa natin para dito sa Independence Day dahil nandito nga po yung mga dignitaries po natin at bukod po dyan ay dadalo po ang ating mahal na Pangulo. Kaya ang paghahanda pong ginawa ng MPD po ay pinagtulungan po ng iba't ibang distrito dito po sa NCR at the same time po yung mga karating na regional offices po natin o yung mga kasama nating kapulisan from Region 3 and Region 4A. Kaya naman, sir, nabanggit nyo kanina habang bago
bago tayo magsimula, hindi lamang itong security ang ating pinaghandaan o yung crowd control. May best practices po kayong ginagawa sa lahat po ng malakihang pagdiriwang po na nagaganap sa Manila. Yes, tama ka doon, Ma'am Cherry, no? At saka banggitin ko na rin, no? Hindi lamang to, sabi nga natin, effort ng MPD, kundi collective effort to. Yes Yung tuloy-tuloy natin koordinasyon sa iba-iba mga ahensya ng gobyerno, yung counterpart natin, para sabi nga natin, maitawid natin yung malakihang activity na to nang maging maayos at Opo. katulad ng inaasahan natin. At ganun pa man, tuwing may mga ganitong activity, may mga iba-iba tayong mga estratehiya kontra krimen na nilalatag. Kasama na dyan yung ating SACLEO, no? Yung Yes po. Simultaneous Anti-Criminality Operation, kung saan isa sa mga best practices ng Manila Police District yan. At ganun pa man, hindi natin ibinababa yung ating antas ng pagbabantay sa ating mga kababayan para makaramdam sila ng kapanatagan. At yun naman ang palagi nating inaasahan dyan. At mapapansin natin yung ating implementation ng ating mga ordinansa, yung ating Yes, Safer Metro Manila, tuloy-tuloy natin ginagawa yan. At nakikita natin, nagko-contribute ito para yung ating 8 focus crime na binabantayan Yes, ng Philippine National Police ay may pababa natin. At hindi tayo nagkamali dyan. Nakita natin yung mga 8 focus crime na binabantayan natin, ganun din sa lungsod ng Maynila, ay merong significant decrease. Totoo Ibig po. sabihin lamang nito, Ma'am Cherry, no, hindi nagkakamali ang Manila Police District sa iba't ibang mga nilalatag nating estratehiya kontra krimen. Yes po. Kitang-kita po at nararamdaman ng ating mga kababayan ang mga efforts po ng ating kapulisan para po mapababa ang krimen. Kaya sama-sama po at nagtulong-tulong po ang ating mga kababayan, hindi lang po ang ating kapulisan. Napakaganda po ng strategy po ng ating MPD sapagkat isinasama po natin ang ating LGUs and force multiplier para po maipagpatuloy po at maramdaman ng mga kababayan natin na panatag sa Manila at talaga pong ligtas po kapag kayo namasyal sa Manila. Sir, mabalik po tayo sa pagdiriwang ng Independence Day. Ano-ano po yung mga lugar po na maaaring isara at ano po yung mga alternative routes po natin? Salamat, Ma'am Cherry. Meron na po tayong maagang traffic advisory para po maging gabay ng ating mga Yes. kababayan. Isasara po yung mga malalaking kalsada sa paikot po ng ating Luneta Park. No? At ganun din po yung mga alternatibong kalsada na magagamit. Pagdating po ito ng alas 2 ng madaling araw ng June 12, magkakaroon na po tayo ng pagsasara. At bubuksan naman po natin yan, depende po yan sa assessment natin. Yes po. At taon-taon naman po ginagawa natin yan. At sa katulad po ng binanggit ko, maaga po natin itong ipinagbigay alam sa ating mga kababayan, lahat po ng tungtungan para maiparating natin sa kanila itong ating mga pagsasara ng kalsada ginagawa po natin. Kaya naman po, sa lahat po ng tutungo sa Manila, available ang bulletin board po ng MPD po at ng Kamaynilahan para malaman po natin kung ano-ano po yung mga lugar na nakasara po. Opo, tama po kayo dyan, Ma'am Cherry. Pinopost po natin at dinadrumbeat natin ito. Opo. Ito kasi yung tungtungan na madali malaman ng ating mga kababayan. Gamitin natin itong mga ganitong pamamaraan. At sabi ko nga po, katulad po nung aking nabigay na paalala kanina, pagdating po ng June 12, alas 2 po nung madaling araw, meron na po tayong pagsasara ng kalsada, yung malalaking kalsada po na nakaikot po dito sa may area po ng paggaganapan natin ng ating pagtataas ng bandera at siyempre yung ating tinatawag natin na laying ceremony Yes o po. yung pag-aalay ng corona ng bulaklak dito sa mga bayani natin. Paikot po yan at bisitahin niyo po yung aming official social media account. Ito po yung Manila Public Information Office at MPD-PIO at Manila Police District na page para makita niyo po yung mga gabay natin dito sa ating traffic advisory. Yes po. Yan po ang kahandaan natin when it comes to traffic management po. Sir, may mga areas po ba tayo na itinuturing natin na critical, na kung saan nakatutok po ang MPD? Lahat ma'am ng lugar sa lungsod ng Maynila, tinututukan natin ito. At katulad ng binanggit niyo po sa inyo kanina, hindi po natin binababa yung antas ng pagbabantay natin. Yes. At bilin po ng ating District Director, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, na palakasin po natin ang presensya ng ating mga kapulisan. Maramdaman po tayo ng mga kababayan natin. Katulad po kanina, nagbukas po yung klase
Yes po. At sa pagbubukas po ng klase, dapat po makita ng ating mga estudyante, guro at mga magulang na may mga pulis po tayo dyan po sa mga entrada. Pinalalakas po natin yung presensya nila at makaramdam po sila ng kapanatagan. Yes po. Talaga pong ang paghahanda po ng MPD, hindi lamang po sa pagdiriwang ng kalayaan, kung hindi po kanina, nandyan po ang kapulisan ng Kamaynilaan para po sa paghahanda naman po sa pagbabalik ng mga kabataan sa eskwelahan. Sir, dahil araw po ito ng kalayaan, meron po ba tayo mga nakalista o humingi ng permit para magkaroon ng rally or anumang pagpapahayag ng kanilang saloobin? Sa ngayon, wala po tayong natatanggap na mga impormasyon kung merong humingi ng permit para magkaroon po ng mga pagkilos ngayong Yes po. darating po na June 12. Yes po. Ganun pa man po, patuloy po nating pinapaalala sa ating mga kababayan na mataas po ang ating pagrespeto sa kanilang karapatan at kalayaan. Yes. Ngunit patuloy po tayong patuloy po nating pinapaalala na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na pong natatapakan. Sa lungsod po ng Maynila, meron po tayong 4 na Freedom Park, Ma'am Cherry. No? Ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Kung saan ito pong lugar na to, pwede po silang pumunta ron at sabihin nila kung ano man po yung nais nilang isigaw, iparating sa ating gobyerno, malaya po sila dyan. Ang mga pulis lamang po ay nandun para bantayan lang po yung kaayusan ng lugar. Pero Yes hindi po. po sila para pigilan. Yes po. Ang sa atin po dito, meron po tayong batas na sumasaklaw dito. Yeah, okay. Kung saan nga po, palagi po nating pinapaalala sa kanila na may mga lugar po silang pinupuntahan dyan na hindi po kasama dito po sa Freedom Park. Yes po. Yes po. Kaya salamat sir sa binigay po ninyong impormasyon. Maaari po tayo magpahayag ng ating damdamin. Nandiyan po ang mga kapulisan natin para implement po yung nararapat na batas po. Sir, bukod po dito sa seguridad na pinaghahandaan natin, hindi lang sa pagdiriwang ng ating kalayaan, kundi rin po yung sa pang-araw-araw na gawain natin. Sir, kumustahin ko naman po yung 911 natin sa Manila po. Kumusta naman po ang implementation po ng Unified 911? Yes, Ma'am Cherry, napaka-effective nitong ating 911 kung saan nga hindi lamang serbisyo ng kapulisan ang pwede niyong hingin dito, kundi lahat ng mga pwedeng serbisyo na makuha. Katulad kung mayroong mga emergency, kung may mga pangangailangan medical, may mga ambulance tayo, may mga kailangan tayong i-rescue, nandiyan yung ating Bureau of Fire Protection at mini-maintain natin dyan yung response time natin. At marami din tayong mga success story dyan sa numerong 911 na yan. At palagi nating sinasabi sa ating mga kababayan na ang mga pulis Maynila po ay nasa dulo lamang ng inyong mga daliri. Pwede nyo po kaming tawagan sa aming mga numero na makikita nyo po sa inyong mga screen, mga social media account po namin. At gamitin nyo po yung numerong 911 at makikita nyo po yung kagyat na aksyon ng mga pulis Maynila. Darating po kami doon sa mga mabibilis at pinakamabilis na oras na hinihingi ninyo po. Sir, thank you po sa pagbibigay po ninyo ng information regarding sa 911 na talagang handa po lagi ang MPD para po magbigay ng agarang responde o tulong sa ating mga kababayan. Sir, mayroon po ba kayong nais na ibigay na mensahe para sa dadalo po sa aktibidad po ng Independence Day po? Maraming salamat, Ma'am Cherry. Handang-handa po yung Manila Police District pagdating po sa paglalatag ng seguridad. At makakaasa po kayo na lagi po namin iangat ang aming kalasag at iumang po namin ang tabak laban po sa maliligalig at balak maligalig ng timbulan po ng daya at diwang dakila. Yan po ang lungsod ng Maynila. At ngayon po, ito pong 128 kasarinlan. Ito po yung araw na dapat nating balikan. Ano pa po yung mga dapat pa nating iambag sa ating bayan? Tanungin po natin yung ating sarili. Buhayin po natin yung kamalayan natin bilang Pilipino. Ano po yung pwede nating maibigay sa ating bansa at hindi yung ano yung kayang maibigay ng bansa para sa atin. Totoo po yan. Tayo naman po ngayon ang magbigay para sa ating bansa nang maiba naman po ang takbo ng ating buhay. Ang pagsasakripisyo po sa ating bayan ay hindi lamang sa
ating natatamaasa kung hindi rin sa mga bagay na ating isinasakripisyo para dito. Kaya naman, Sir, maraming salamat po sa ibinigay niyong mensahe para sa ating mga kababayan. Sir, maaari po ba ako uling makahingi ng mensahe para sa ating mga kapulisan sa Manila? Yes, maraming salamat, Ma'am Terry. Siguro yung aking parting word sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony A. Abirin, at ng aming District Director at tinatawag naming Punong Taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at serbisyong may malasakit para sa timbulan ng Layat Diwan Dakila, Lungsod ng Maynila. Sir, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming programa. Talagang we really feel honored po dahil po napakaganda po ng ating kwentuhan at pagbibigay niyo po ng impormasyon sa ating mga kababayan nitong nalalapit na Independence Day. Napakahalaga po ng mga impormasyon na binigay ninyo tungkol sa kahandaan ng Manila Police District para po sa June 12. Sir, bago natin tapusin, ano po yung mga activities po natin bukod po dun sa pag-aalay ng mga bulaklak at yung ating parade? Yes, yung ating nakasusog na mga activities dyan sa June 12, meron tayong yung ating pagtataas ng bandila natin, meron tayong yung ating laying ceremony o yung pag-aalay ng korona ng bulaklak para sa ating mga bayani. Meron din tayong civic military parade na taon-taon ginagawa. Napakasaya po niyan. Ang dami na talagang sabi nga maa-amaze kapag nakita mo yung ating mga kawal na Pilipino na naandyan. At hindi lamang yung mga kawal natin, yung ating mga iba pang mga government agency na kasama dyan, katulad ng Bureau of Correction, BGMP, Bureau of Fire, at marami pang iba. At meron din tayong concert na gaganapin doon naman sa Metropolitan Theater, doon din yan sa lungsod ng Maynila. At inaasahan talaga natin na may mga kababayan tayo at dadagsain ito ng ating mga kababayan. Ngunit makakaasa po kayo sa mga Police Maynila at sa ating mga pulis na kasama natin sa pagbabantay ng seguridad na naandyan po kami para magkaroon kayo ng kapanatagan, maramdaman niyo po kami na kami po yung PNP, yung pulis niyo po, pulis ng Pilipino. Yes po. Maraming salamat po, Sir Ines, sa iyong pagdalo sa aming programa. Makikita po natin na hitik sa aktibidad itong nalalapit na Independence Day. Ngunit handang-handa po ang ating kapulisan sa Maynila upang kayo'y paglingkuran at magsilbi upang magbigay ng kaligtasan at kapanatagan sa inyong lahat nitong darating na January 12, Sir. Sir, muli maraming salamat po. Ma'am Cherry, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maihayag namin yung mga ganitong mga impormasyon na gagawin ng mga Pulis Maynila at katulong din yung iba pa nating mga kapulisan sa Metro Manila at sa region. At salamat sa pagkakataon. Yes, sir. Kaya naman po sa ating mga kababayan, sama-sama po nating ipagdiwang ating kalayaan ng may disiplina, pag-iingat at pagmamahal sa bayan. Mula po sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Straight from Team PNP Facebook Live, kung saan patuloy naming nilalapit sa inyo ang mahahalagang programa, serbisyo at kwento ng dedikasyon ng ating kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli, ito po ang Straight from Team PNP Facebook Live.